Hello! Ngayon, ang tatalakayin naman natin na mitigating circumstance ay yung nakalagay sa number 3 sa enumeration ng mitigating circumstances sa Article 13 ng Revised Penal Code. Ito yung the offender did not intend to commit so grave a wrong as that committed. Or yung sa Latin, ito yung tinatawag na praeter intentionem. Or yung intensyon, yung krimen na intensyon sanang gawin nung offender ay hindi kasing ang intensyon niya ay hindi kasing lala doon sa resulta ng krimeng ginawa niya. Pero iba din to sa iba rin ito sa reckless imprudence. Kasi sa reckless imprudence, halimbawa yung aksidente sa sasakyan, nagkabanggaan or tapos namatay yung biktima, yung nabanggaan. Iba yon. Kasi dito, sa reckless imprudence, talagang walang intensyon na gumawa yung krimen. Yung offender, talagang wala siyang intensyon na gumawa ng krimen. Nangyari lang, nagkaroon lang ng aksidente, nagkulang lang siya sa pag-iingat, kaya nagkaroon ng aksidente at halimbawa kung nadisgrasya o namatay o nasaktan yung nabiktima o nabangga, yun ang naging resulta. Pero sa dito, sa mitigating circumstance na ito, yung praeter intentionem, mayroon talaga siyang intensyon na gumawa ng krimen. Kaso nga lang, yung krimen na gusto niyang gawin, hindi naman kasing tindi, hindi naman kasing severe or kasing lala nung naging resulta nung ginawa niyang krimen. So, halimbawa, mayroong isang tao, gusto niyang saktan yung isang lalaki na nakaaway niya. Tapos, ang ginawa niya, wala naman siyang intensyon talaga na gusto lang niyang makaganti halimbawa ng suntok, gusto lang niyang suntukin yung So, para hindi naman madisgrasya yung tao, ang ginagawa niya, nagsuot pa siya ng glove, pagpalagay natin, para suntukin yung mainit talaga ang ulo na. So, mayroon siyang krimen na intensyon na kahit gusto niyang saktan yung isang tao. Yun nga lang, wala siyang intensyon na gumawa ng malalang krimen kasi gusto lang siguro niyang masaktan o bigyan ng lesson halimbawa. Tapos kung halimbawa nung sinuntok niya ngayon nung kamay niya na may glove, pagpalagay natin natamaan yung tao, nung natamaan yung tao, na-outbalance. Nung na-outbalance, natumba, nabagok yung ulo sa simento, namatay. So, yun yung tinatawag na praeter intentionem. Yung intensyon niyang gawin na krimen ay hindi naman kasing lala nung naging resulta sa krimen na nagawa niya. Kaya nagiging mitigating yon. So, dito, sa sinasabi ko na nung una, iba ito doon sa reckless imprudence. Kasi sa reckless imprudence, aksidente yon, nagkulang lang ng pag-iingat yung offender, pero wala naman siyang intensyong gumawa ng krimen. Pero dito, sa praeter intentionem, mayroon talaga siyang intensyon na gumawa ng krimen. Yun nga lang, yung naging resulta ng krimen na ginawa niya, hindi naman yun ang ganun kalala ang gusto niyang mangyari sana. Katulad nung halimbawa natin, gusto lang niya sana niyang suntukin. Yun nga lang, naglagay pa nga siya ng glove sa kamay niya para hindi naman masaktan masyado. Yun nga lang, nung sinuntok niya, na-outbalance yung tao nung sinuntok niya. Nung ma-outbalance, natumba, nabagok yung ulo sa semento, namatay, pagpalagay natin. So, magiging mitigating yon. So, paano ba nami-measure ito? Paano mo ba malaman? Kasi state of mind yun yung intention, state of mind yun. So, paano mo ba malalaman na yung intention talaga niya ay hindi naman talaga niya intensyong patayin sana yung tao, gusto lang niya saktan? Makikita yan sa means na ginagamit. So, kung halimbawang yung means na ginamit sobra ka disproportionate doon sa naging resulta ng krimen, doon mo makikita na hindi talaga yun ang intensyon niya. Kagaya nung halimbawa ng example natin, sinuntok niya na may gloves pa yung kamay. So, makikita doon dahil sa means na ginamit niya para saktan yung tao, sinuntok lang niya, ginamit lang niya yung kanyang kamay na may nakalagay pa na gloves. So, doon pa lang makikita mo na yung tao na yon na gumawa ng krimen, na nanakit, ay wala talagang intensyon na pumatay. Kasi nilagyan pa niya ng gloves yung kamay niya. Yun nga lang, dahil sa pagkasuntok niya, unfortunately, na-outbalance yung sinuntok niya nung matapos niya matamaan, nung ma-outbalance, natumba, tumama yung ulo sa semento, namatay. So, yun ang nagiging resulta.
So, magiging mitigating yon. Yun ang yun ang ibig sabihin ng paragraph na ito, yung paragraph 3. The offender did not intend to commit so grave a wrong as that committed. So, yan yung number 3 sa enumeration ng Article 13 ng mitigating circumstances.